Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang bilis po ng panahon, di po ba? Nasa kalagitnaan na tayo ng March 15. At sa panahon po natin na tunay na mabilis din ang pagtaas ng lahat ng mga bagay. No? Lahat apektado na tayo dahil sa sitwasyon po natin. Kaya po ang ating pong series title na Awit 42:8 or Songs in the Night, mga awit sa gabi. At ito po ang sinasabi, sa araw, Panginoon, ipinapakita niyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos, na nagbibigay ng buhay ko. Na sa katunayan, na ang paligid natin ay napupuno na ng kadiliman. Kasi po, titignan natin, talagang sasabihin na, may pag-asa pa ba? Kailan ba matitigil yung mga bagay na ayaw natin mangyari, pero nangyayari pa rin? Sapagkat yan po ang talagang mangyayari sa mundo. Pero dahil po tayo ay may Diyos na buhay na mapagkakatiwalaan natin, tayo po'y kaya nating umawit. Sino po umawit kanina ng buong puso? Amen, di ba? Alam ko na may kanya-kanya tayo mga hinaharap na mga suliranin, pagsubok, mga battles everyday. Pero alam mo kasi na hindi yan ang ahadlang sa atin upang hindi natin maranasan ang pag-awit o pagsamba. Kasi po ang pagsamba po o pag-awit, ayan po ay nais ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya He created songs and mga instruments para po tayo ay sumamba sa pamamagitan ng awit. Kaya po sa ating pagpapatuloy ng series natin, na hinango po natin sa aklat ng awit o salmo, dito po na ipapakita yung mga masaya at malungkot na bagay. Kaya pag binabasa niyo po ang salmo o awit, mapapansin niyo may malungkot, may masaya, kung saan ibinibigay po ni Haring David yung kanyang naranasan bilang mga lingkod at bilang mananampalataya ng Panginoon. Meron po ako ikukwento sa inyo, may isang pong binata na siya po yung may takot. Ang takot niya po kapag siya'y matutulog, ay parang lagi may halimaw sa kama niya, sa ilalim ng kama niya. Ang nakakatuwa po dito, yung binatang ito, 30 years old na. Pero may takot pa rin siya na yung kama niya, pag siya'y matutulog, may halimaw. Kaya po pumunta po siya sa psychiatrist, sabi niya, tulungan niyo po ako. Dahil po ako po ay meron laging takot, hindi po ako makatulog. Everyday na pupunta ako sa kama ko, matutulog, ay lagi ko po naisip na may halimaw doon sa ilalim ng kama ko. Kaya sabi po ng psychiatrist, ganito gawin natin ha. Sa isang taon, sa isang linggo, 3 beses kang pupunta for appointment. Ang kaso lang po, every appointment po, nakakahalaga po ng 10,000. Pricey po, di ba? Mahal. Sabi niya, sige po, kasi gusto ko talagang gumaling. Kaya po ang nangyari, pumunta po siya, pero hindi niya po natapos yung 6 months. Ang isang taon, alos mga 3 months o 4 months lang siya. Hindi na siya tumuloy. Kaya natigil po yung pagpunta niya po sa psychiatrist. At minsan may pagkakataon po na nakita po sila sa isang grocery. Nagpunta sila sa isang grocery, nakita ng doktor, kamusta ka na? Bakit hindi ka na bumabalik sa clinic sa akin, sa appointment mo? Alam niyo po, Doc, sa totoo po, medyo mahal po yung appointment. At sa halaga lang po ng 500 pesos, nagamot po ako. Nagtaka yung doktor, paano nangyari yun? Sino ang nakausap mo, na-meet mo para sa halaga lang ng 500 pesos, ay gumaling ka? Katunayan nga, doktor dahil po sa, hindi pa ako nakabalik na sa inyo, nakabili nga po ako ng SUV. Kasi nga, ang mahal nga for 1 year, di ba? Nakapag-ipon siya. Paano ba nangyari? Sino ba nakausap mo? Sabi ng doktor, isa lang pong bartender. Isang bartender lang? Pinayuhan ka? Gumaling ka? Opo, sa halagang 500 pesos lang. Sabi, ano ba sinabi niya sa'yo? Simple lang po ang sinabi niya po sa akin. Sabi ganito, ang sabi lang po niya sa akin, putulin ko yung paanong kama. Wala na nga naman silong sa ilalim ng kama. Kaya mula noon, hindi na siya natakot kasi wala nang puputang halimaw sa ilalim ng kama, wala na kasing silong. Minsan yung problema, yung solusyon hindi naman talaga masyadong mahal o komplikado Minsan ang solusyon, available lang at simple lamang. Di ba? Minsan yung kinatatakutan natin, hindi naman talaga takot Pero lahat po tayo hindi mapipigilan na magkaroon tayo ng takot. Tama po ba? Lahat tayo may takot. Bakit po? Kasi ang takot po ay regalo sa atin ng Diyos.
Ano po sabi dito sa Genesis 2:16-17? At inuutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat araw na ikaw ay kumain na iyon ay tiyak na mamamatay ka. Kasi po, pag wala po tayong takot, sino po dito ang walang takot? Sabihin ko, mula doon sa second floor, tumalong ka sa baba. Tatalong ka eh. Wala kang takot eh. Kaya yung takot ay regalo ng Diyos to protect us. Kaya nga nung sinabi sa Genesis, kundi kayo, pag kumain ka nito, mamamatay ka. Binibigyan tayo ng Panginoon ng takot to protect us upang tayo alin? Maproteksyonan, lalong-lalo na po sa binabi kay Eva at Adan. Mamamatay kayo eh. Kaya matakot kayo na huwag kayong kakain yan. Kaya yung takot na meron tayo will lead us to protect us, sabi ng Panginoon. At hindi lang yun, upang alin? Ang takot ay regalo mula sa Diyos para alin? Mapanatili tayo sa Kanya. Kaya sabi sa kawikaan, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya pag tayo walang takot, lalayo tayo sa Diyos. Kaya yung takot na meron tayo, dapat yan ay mapalapit tayo sa Panginoon. Kapag nalayo tayo sa Diyos dahil sa takot, yan ay fear of evil. Galing sa yan sa kaaway. Kasi ang takot dapat na meron ka, dapat palapit ka sa Diyos. Hindi palayo. Yan ang tamang takot. Ano po? Kasi maraming takot na ginagawa ng kaaway. Pag natakot na, ayoko na, lalayo na ako. Ayoko na magsimba, ayoko na magbasa ng salita ng Diyos, ayoko na lahat. Patungkol sa pananampalataya, yan ang fear na galing sa kaaway. Pero ang fear na tama, na regalo ng Diyos, itong fear na to, ito pa yung magpapalapit sa iyo sa Diyos. Ito yung lalapit ka lalo sa Panginoon. Yun ang tamang fear. Kaya nga, evil is the absence of God. Kapag wala ang Diyos sa buhay ng tao, mapupuno ka ng takot. Totoo yan. Di ba yung mga nakaraang buhay natin? Ako lang, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, puno ako ng takot ako mamatay. Pero dumating sa akin ang Panginoon, nawala yung takot na yon. Pinalitan niya ng alin? Pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya kapag may Diyos ka sa buhay mo, yung fear nawawala dahil may Diyos ka na tunay na magbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. Amen? Amen. Kaya ang lahat ng mananampalataya dapat hindi napupuno ng takot, kundi napupuno ng biyaya ng Panginoon, ng grace and mercy of the Lord. Kaso madalas, ang mananampalataya, sila pa yung lagi nawawala ng pag-asa, nawawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya pag tayo bilang mananampalataya, kapag natatakot ka, yun dapat lalo tayo lumapit sa Panginoon dahil yun ang tamang takot na mayroon dapat tayo. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon kapag nalalayo ka sa akin, lalo kang nagkakaproblema. Marami tayong fear ang nangyayari. Kaya ang mensahe po ngayong umaga, mula sa takot tungo sa pagtitiwala sa Diyos or from fear to trust in God. Ang ating takot dapat pa bilang mananampalataya, dapat ito yung nagko-closer to God. Nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Sinasabi nga sa salita niya, mapalad ang tao may takot sa Diyos na siyang lumalakad sa kanyang pamamaraan. Ang nangyayari po kasi, marami tayo, alam mo yung what if games? Laro yan Kaya nagpupuno tayo ng takot. Tumaas na naman ng gasolina, paano na naman? Kung paano na naman? What if na naman kung mawalan ako ng trabaho? What if kung hindi ako makabili ng ganito? What if kung, dami nating what if? Di po ba? Dami natin mga iniisip na paano na kung hindi mangyari. What if kung ito mangyari? What if kung ito? Makakapagtapos pa kaya ng pag-aaral ang aking mga anak? What if kung paalisin kami sa aming inuupahan? What if kung wala na kaming kakainin bukas? Kaya yan po mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot. Kaya ang takot na nagdadala palayo sa Diyos, ito po ay evil. Kung alam mo na ikaw ay may Diyos na mapagkakatiwalaan yan, takot na yan, ilalapit mo sa Panginoon. Ano po sinasabi dito sa awit 56:3? Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Kapag natatakot ako, inilalagay ko ang aking pagtitiwala sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Lahat naman tayo natatakot. Ibala ang pananampalataya natin. Pag tayo natakot, saan natin dinadala?
Sa Panginoon na may kakayahan na tanggalin yung takot na yan at palitan ng kapayapaan sapagkat ang Diyos ay ang tunay na kapayapaan. Kaya wag po nating hanapin sa mga bagay na mundo ang tunay na kapayapaan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na kapayapaan. Kaya pag natatakot tayo, payapa ka ba? Sino po din natatakot na payapa? Wala. Kaya pag natakot tayo, balik tayo sa Panginoon, magtiwala ka. Kasi bakit? Magbibigay sa iyo ng kapayapaan kasi ang ating Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. At sabi nga ng Panginoon, ibang-iba ang kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo, ibang-iba sa galing sa mundong ito. Kaya minsan matatakot yung iba, magbibisyo, gagawa ng masama, lalo nagkakaroon ng takot. Hindi naman nawala yung takot eh. Naibsan lang isang araw, pero nandun pa rin. Pero pag ikaw ay natatakot, ano sabi ng Panginoon? Ilagak mo sa akin, ibigay mo sa akin ang lahat ng takot na yan upang mabigyan ng solusyon. Anong solusyon? Magiging panatag ka. Ano? Kaya ang dapat tayo, yung ating fear, must produce intimacy with our God. Magkaroon yung ating takot ay magbunga ng lalong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Lalo sa panahon po natin ngayon. Di ba lahat takot? Ano mangyayari kung lahat ay patuloy na magkakagera, magtataasan ng lahat? Paano na? Pero ang dapat na ginagawa ng mga mananampalataya, laging dumudulog sa Panginoon. Amen? Kasi anuman takot na meron ka, lalo na magpapalapit sa Diyos upang makilala mo ang Diyos na merong kakayahan na ikaw ay iligtas. Amen? Kaya yung takot na nagpapalayo sa Diyos, ay hindi dapat yan, maling takot yan. Pero ang takot na meron ka with intimacy with the Lord, nagpuproduce ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung fear, magiging pagtitiwala sa Panginoon. Ano unang dapat gawin upang tayo ay hindi natatakot o matakot man ay palitan ng pagtitiwala? Ano dapat? Bumalik ka sa Panginoon. Kasi pag natatakot tayo, di ba, parang, may Diyos pa ba? Meron pa bang nawawalan tayo, nag-lose faith. Pero ang number one na kailangan mo para yung takot mo will turn to trusting God, bumalik ka sa Panginoon. Balik ka. Ano sabi dito sa awit 56:1 and 2? Maawa ka sa akin, O Diyos ko. Ito sabi ni David. Sapagkat niyuyurakan ako ng mga tao buong araw na pag-aaway, inaapi niya ako. Sa buong araw ay niyuyurakan ako ng mga kamay ng kaaway sapagkat marami ang may kapalaluan sa akin ay lumalaban. Ibig sa panahon na po nito, si David po ay marami kaaway, lalo si Saul. Kasi nga si David ay siya po inanoint ng Panginoon na maging hari ng Israelita. Hindi siya bumalik sa mga kaaway niya, hindi siya bumalik sa mga taong kakampi niya, bumalik siya sa Panginoon. Natatakot siya. Lahat gustong pumatay sa kanya, ang dami niyang kaaway. Pero ang sabi ni David, hindi siya nagreklamo. Kundi nagpakumbaba siya sa Panginoon, lumapit siya sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Marami akong kaaway, takot na takot ako. Kaya anuman ang sitwasyon mo sa buhay will create fear, lalo tayo lumapit sa Panginoon at magpakumbaba. Huwag tayong magreklamo, Panginoon, di ba Kristiyano ako, dapat hindi na ako nakakaranas ng ganito? Dapat hindi ganito ang buhay ko? Hindi. Bumalik ka sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Aminin mo yung problema mo. Magtiwala ka dahil alam mo na ang Diyos ang may control ng lahat. Amen? God is in control. Kung alam mo ang Diyos ang may control, sabi nga last message, di ba? Kayang patigilin ng Diyos anuman digmaan. Kahit digmaan ang buhay mo, araw-araw may battle, kaya niya kasi God is in control. Si David yun na nakita niya. Hindi ko kayang kontrolin ng lahat, pero kayo, Panginoon, control mo ang lahat. Kaya babalik ako sa iyo, Panginoon, upang sabihin sa iyo ano man ang aking kinatatakot. Yan po ang sinasabi sa verse 2 na binasa natin kanina. Di ba? Pag ako'y natatakot, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Yet bit natin may takot tayo. Minsan kasi mayabang tayo. May problema na, kaya ko to. Kinukontrol mo at the end. Ano nangyayari? Talo tayo. Sasabihin natin, may Diyos pa ba? Pag bumalik tayo sa Panginoon, i-admit natin to na may pagpapakumbaba. Ano po sabi sa unang Pedro 5:6-7?
Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Paglalapit tayo sa Panginoon at ano man yung kinatatakot mo, ano man yung alalahanin mo, ano man yung problema mo, huwag na tayo magmataas. Lord, hindi ko na kaya talaga. Kayo lang ang may control. Ano sabi ng Panginoon? Siya ay nagmamalasakit sa iyo. God cares for you. Mahal ka ng Diyos. Kaya ano man ang sitwasyon mo, huwag na natin kung saan-saan natin sinasabi. Minsan, sa social media. Minsan, sa mga kapitbahay nating marites. Hindi siya nakakatulong. Kundi sa harapan mismo ng Diyos, pag bumalik ka sa Panginoon, sumbong mo lang sa ating Panginoon. Katulad ni David. Sinumbong niya kaagad sa Panginoon yung takot niya na meron siya, inadmit niya at nagpakumbaba siya. At bakit? Alam niya kasi mahal siya ng Diyos eh. Alam niya na anuman takot na meron siya, papansinin siya ng Diyos. Hindi katulad minsan, ibang tao sinasabi natin, di ba? Nakasasama pa, akala natin, sinabihan natin, mapagkakatiwala ang pagtalikod natin. Ay, si ano pala, hindi mo ba alam, ganyan ang itsura, ganyan nangyayari sa buhay niya. Nagiging chismis. Kaya, pag ang mananampalataya, nagkakaroon ng takot, napupuno ng alalahanin, huwag kang sino-sino ang dapat pupuntahan, kundi ang Diyos ang sumbungan mo. Amen? Wala nang iba. Ang mananampalataya, hindi nagpo-post madalas sa social media, kundi sino ang magbibigay talaga ng tunay na kapayapaan at solusyon, doon ka lumapit. Bakit? Ang bumalit sa Panginoon para maranasan ng pagtugon at pagliligtas. Kasi hindi mo mararanasan ng pagtugon at pagliligtas ng Diyos sa'yo kung hindi ka babalik sa Kanya. Di po ba? Paano mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kapag hindi ka babalik sa Kanya? Kaya maraming Kristiyano nakakalungkot ang nawawala sa Christianity, tumatalikod sa Panginoon. Kasi akala nila, sa paglayo nila, matutugunan yung kanilang problema. Yung takot nila, matutugunan. Hindi. Ang Diyos lamang ang makatutugon sa lahat ng bagay. Kasi nga, God is in control. Di po ba? Nadidisip tayo ng kaaway. Ganyan ba ang Diyos mo? Lumayo ka na. Kaya hindi mo maranasan talaga ang pagtugon ng pagliligtas ng Diyos. Ganito po ang nangyari sa awit 56.4. Sabi dito, sa awit 34.4. Hinahanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Ang maganda sa Panginoon, hindi busy, hindi nawawala ang signal. Pag lumapit ka sa Panginoon at alam mo, nagtitiwala ka sa Kanya, at alam ng Diyos na punong-puno ka ng takot. Ganon si David, Lord, punong-puno ko ng takot. Pero alam ko, Panginoon, sasagutin mo ako, kakausapin mo ako, kaya magtitiwala ako na ako'y ililigtas mo. Ganon din sa ating lahat. Kasi yung Diyos natin noon hanggang ngayon, still the God of all generation. Hindi siya nagbabago. Kung baka sabihin, Pastor, panahon lang ni David yan. Hindi. Ang Diyos natin hindi nagbabago. Ba tayo dito? Walang ba tayo ng takot? The same as David. Meron din takot. May mga kaaway. The same din sa atin. Pero the same God na tutugon, nasasagot sa ating mga panalangin. Natutugon at magliligtas sa lahat ng ating mga takot sa buhay. Amen? The same God na may control ng lahat ng bagay. Kaya wag po tayong, pag tayo nakakaroon ng takot, ibigay natin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang tanong mo sa tabi mo, pag ikay natatakot, saan ka tumatakbo? Pag may problema ka, saan ka tumatakbo? Tanong mo sa tabi mo. Tanongin niyo, huwag kayo mahiya. Ano yung sagot? Pag kayo may problema, saan kayo tumatakbo? Yung kapitbahay namin Bombay, kasi wala kaming pera. Sa aming kapitbahay ko Chismosa, pag-usapan namin, pagkaaway namin, ganun din. Yung mga kabati ko, kinakausap ko. Kung tunay kang may tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon, lalapit ka sa Panginoon, babalik ka upang maranasan mo yung pagtugon at pagliligtas ng Panginoon. Amen. Ang tanong, naniniwala ba kayong tutugunin at ililigtas kayo ng Diyos? Kasi yun lagi yung point eh. May pananampalataya ka, pero naniniwala ka ba talaga na pag nilapit mo to sa Panginoon, hindi ito magdadalang kalungkutan o kasamaan, kundi mararanasan mo yung tugon at pagliligtas sa iyo ng Panginoon.
Amen? Kasi yan po madala sa Christianity. Hanggang labi lang, nagtitiwala ako sa Panginoon. Lahat ibinibigay mo, pero ang gawa iba. Di po ba? Hindi ako nawawala aking takot, lalo na po magtaas ng gasolina. Lahat ang bilhin, domino effect yan eh. Pero makikita mo, iba yung ginagawa niya. Di ba? Mandadaya ako sa aking trabaho para mag-create ako ng maraming pera. Makaano naman ako. Wala yung pagtitiwala. Kaya dapat makita natin na talaga tayo ay bumalik sa Panginoon na may tunay na pananampalataya upang magtiwala sa Kanyang mga salita. Mahalaga po kasi, kung naniniwala ka sa Panginoon, nagtitiwala ka, lalong-lalo na po yung Kanyang salita. Sino nagbabasa po ng salita ng Diyos dito? Amen. Bakit? Kasi doon natin makikita na tunay tayong ililigtas at pangako niya, ibibigay niya sa atin. Ano sabi sa awit 56:4? Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa Diyos na iligay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay anong magagawa? Ibig sabihin, anong magagawa ng tao sa akin? If God is for us, who can be against us? Madalas natin kaaway, di ba? Mismo, kapwa natin. Kaaway, yung deceivers, kasinungalingan. Pero pag alam mo ang katotohanan, ang salita niya, pinagkakatiwalaan mo, yung takot mo papalitan ng pagtitiwala mo sa kanyang salita. Kasi ang Diyos sa kanyang salita. Kaya pag ang tao hindi palabasan ng Bible, ang laki ng danger. Kaya ito, tanin ko kaya maraming tao din Kristiyano hindi nagbabago. Hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi sila nagpo-produce ng fruit. Yan ang nakakalungkot. Minsan sinasabi nila, binabaliw nila yung, lalo na yung mga hindi mananampalataya, yung hell, impyerno. Minsan, tinitake for granted nila eh. Pero hindi naman ako nagsabi nun, salita ng Diyos. Ang lahat ng di sumasampalataya will be thrown in the lake of fire. Itatapon saan? Dagat-dagatang apoy. Hindi po biro yun. Kaya nga, pag tayo po ay natatakot, magtiwala ka sa Panginoon na anuman ang pinagagawa niya, magtitiwala ka. Lord, wala pa, kaya nga magtiwala ka, diyan magaling si Lord. Alam niyo, magaling si Lord sa plot twister. Yung plot twister, yung bagay na pangit, pagagandahin niya. Kasi walang pangit kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba maganda? Tsaka gwapo? Kasi walang pangit kay Lord. Di ba? Oh, lalo na ang sitwasyon. Kung sa sitwasyon mo ngayon, hindi maganda, it doesn't mean hindi magiging maganda yan. Kasi kay Lord, walang pangit, walang imposible sa Kanya because God is in control. Kaya ano man ang sitwasyon natin ngayon? Bakit? Kasi yung salita niya, magbibigay sa iyo ng tagumpay. Yun ang panghawakan mo, ano sabi sa Joshua 1:8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa inyong bibig, kundi ito yung pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ang nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ng iyong lakad at magtataka mukha ng tagumpay. Kaya nga, tayo mga Kristiyano gusto natin magtagumpay sa lahat. Pero hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi dito, di ba? Upang sa paginawain ng iyong lakad. Yung ating paglalakad bilang Kristiyano, hindi ko muna sasabihin sa inyo lahat maganda eh. Di ba? Lahat naman, minsan, mayroon tayong rocky road, yung talagang road na bato-bato. Mayroon naman patag, madaling maglakad. Minsan tayo masaya, minsan tayo malungkot, umiiyak, minsan tayo puno ng abundance, masagana tayo, minsan tayo kinakapos. Pero hindi sinabi doon na hindi ka magtatagumpay. Ano man ang sitwasyon mo, basta alam mo ang salita ng Panginoon, pinagkakatiwalaan mo, ikay magtatagumpay. Si Josue, ganyan, Lord, ipinalit mo sa ako kay Moses na malapit sa iyo. Paano ako? Parang kamay lang ako na wala akong kakayahan. Pero sabi ni Lord, huwag kang matakot, magpakatatag ka. Bakit? Basta umasa ka sa salita ko, yan ang magbibigay sa iyo ng tuwid na daan patungo sa tagumpay. Kaya anuman takot na meron tayo, huwag kayong magbasa na kung ano-ano. Basahin niyo ang salita ng Panginoon, magtiwala kayo sa kanyang salita. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, tagumpay ka na. Kasi yun ang katotohanan, ang magbigay sa atin ng tagumpay. At lalong-lalo na po, kung alam mo yung salita na ito mangyayari.
Ano kaya si Josue, alam na alam niya, ano sabi dito sa Josue 21:45? Wala ni isa sa lahat na mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Living testimony si Josue. Ipinapakita sa atin na tayo sa ating henerasyon na lahat ng sinabi na mabuti. Kasi mabuti ang Diyos. Walang ibinigay sa atin. Di ba sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, plans not to harm you. Hindi makakasakit sa iyo. Ito yung sinasabi ni Josue na lahat ng ipinangako sa Israel ay nangyari na mabuti. Kaya sa iba, madalas ko sabihin sa inyo, walang pinahintulutan sa isang Kristiyano ang makasasama sa iyo, sabi ng Panginoon. Pag pinahintulutan ng Panginoon yan, ibig sabihin, may kabutihan dala sa iyo yan. Amen? Dahil tapat ang Diyos sa iyo. Kaya ganoon si Josue. Hindi niya makita man niya yung sitwasyon ng kanyang mga mata dahil marami silang kalaban. Gagapiin niya ang kunin nila yung lupang pangako. Marami nakatira bago mapuntahan nila yon. Sasakupin nila. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong tignan kung anong sitwasyon mo ngayon. Kundi tignan mo yung pangako sa'yo ng Diyos. Sa ating buhay ngayon, madalas nakating tayo sa sitwasyon. Walang mangyayari sa buhay ko. Baka hindi ko makapagtapos ang pag-aaral. Lalo na baka magutom kami, lahat magtataasan, lahat dito, lahat na. Pero huwag kang tumingin sa sitwasyon. Kaya pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, tumingin ka sa pangako ng Diyos sa'yo na alam mo mangyayari. Amen? Parang si Moses lang. Di ba, palakpakan natin ng Panginoon. Parang si Moses lang. Di ba, sabi ng Diyos, hindi mo maaapakan ng lupang pangako, tignan mo lang. Sinong nakaapak? Si Josue. It doesn't mean na hindi nangyari kay Moses, hindi matutuloy yung pangako. Ganon din sa atin. Hindi porket sa sitwasyon natin ngayon, hindi mo makita yung pangako, it doesn't mean hindi mangyayari. Baka mangyari yan 1 week, 2 years, 1 year, pero mangyayari dahil pangako ng Diyos sa iyan. Amen? At lahat natutupad. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang problema, wag mong dibdibin. Sabi mo sa tabi mo, ang problema, wag mong dibdibin. Luhurin mo. Hirap English yun eh. Ano isabihin? Minsan pag may problema tayo, takot na takot. Ano nangyayari? Dinidibdib mo, kaya karamihan may sakit sa puso. Ang dami kong problema. Iniiyak mo nga. Talaga dinidibdib mo eh. Hindi. Luhurin mo sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Doon tayo malakas eh. Kaya nga ayaw ng kaawin tayo manalangin eh. Kasi doon tayo malakas. Dinadala natin sa spiritual realm. Pag nangyari yan, Lord, bahala ka na. Yun ang ibig sabihin nun. Alam niyo po ba yung bahala ka na? Comes from the root word batahala. Di ba, batahala, Diyos yan sa mga Pilipino. And yun nangyari, bahala na. Sabihin, bahala ka na Diyos. Ibig sabihin nun, pag tayo ay may problema, punong-punong takot, huwag mong dibdibin. Luhurin mo sa pamamagitan ng panalangin. At para tayo ay mawala ang takot patungo sa pagtitiwala sa Diyos, magtiwala ka sa katangian ng Panginoon. Sino dito ang alam ang katangian ng Panginoon? Pakitaas ang kamay. Yung mga qualities ni Lord, alam mo, pakitaas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, i-google na lang. Yan po kasi kaya nga yung mga kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos eh. Kasi pinahayag niya po yung katauhan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. Bakit po mahalaga? Ano sabi dito sa awit 56:8-9? Iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay, lagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Kung magkagay tatalikod ang aking mga kaaway sa araw na ako'y tumawag, ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Na kung alam mo ang katangian ng Diyos na kayang gumapi na anumang kaaway, magtitiwala ka sa Kanya. Tama? Alimbawa ang isang tao, kaya si Tatay Rose, may utang ako, mayroon akong kailangan na pera na 100, mga sabi natin, 500,000. Pero siya may kakayahan na ibigay yon. Hindi ba ako magtitiwala sa lalapit sa Kanya? Di ba lalapit ako? Kaya alam mo, may katangian siya na masolve yung problema ko. Ganon din po tayo dapat mananampalataya.
Dapat alam mo yung katangian ng Diyos upang sa ganun, kapag ikay natatakot, pag ikay may problema, suliranin at may kakayahan siya, lalapit ka. Amen? Magtitiwala ka. Lalo na ang Diyos na sinasamba mo ay ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya maganda po yung alam mo, isa rin dito na maraming tao na miss nila. May nakausap ako. Pastor, ang hirap bumalik sa Panginoon. Kasi dami kong kasalanan sa Kanya, ang dami kong ginawang mga hindi magagandang sa buhay ko. Nagre-rebelde ako sa Kanya. Dami kong ginawang kalokohan sa kapwa ko. Hindi na ako patatawarin ng Diyos. Kasi bakit? Hindi niya alam yung katangian ng Diyos. Ang katangian ng Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Amen? Hindi niya sinabi, patatawarin kita kapag ang kasalanan mo ay 20 lang, 30. Wala sinabing ganon. Kaya nga pag alam mo yung katangian ng Diyos, the God will provide, lalapit ka. Alam mo na i-provide the Lord yung pangangailangan mo. Di ba? Jehovah Jireh. Kung alam mo yung mga bagay na yun, hindi ka pupunta kung saan-saan dahil sa katangian ng Diyos na kaya magbigay ng lahat ng pangangailangan mo sa Philippians 4:19. Ibinibigay niya lahat ng iyon according to His grace and mercy. Kaya hindi tayo matatakot kundi magtitiwala tayo sa Panginoon. Nagtitiwala ka ba sa pangatangian ng Diyos? Tanong mo sa katabi mo lagi, nagtitiwala ka ba sa katangian ng Diyos? Laging ng mga malulungkot, napupuno pa rin kayo ng takot hanggang ngayon. Kausapin mo ulit, nagtitiwala ka ba sa katangian ng Diyos? Amen. Masaya ka. Bakit? Kasi nga yung pagtitiwala mo sa Diyos will produce, kagalakan. Hindi mo kailangan na ipakita yung pruweba muna bago mo paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Kasi ang Diyos ay kakampi mo. Sabi mo sa Diyos, sa katabi mo, laging gising, hindi natutulog yan. Kakampi mo ang Diyos. Alam mo, realize, hindi natin na-realize yun mananampalataya. Kaya pag tayo natatakot, sino ba kakampi ko? Si David, hindi. Nung siya ay punong-puno ng takot, alam niya kaagad, the Lord, ang aking kakampi. Kaya ang ganda na message ka nung last week, the Lord is my shepherd. Ang mga tupa hindi natatakot dahil sa mga wolf. Kapag kasama nila ang kanilang pastol, hindi sila natatakot sa anumang wolf na yan. Panatag sila. Kung alam mo, kakampi mo ang Diyos, matatakot ka? Ang tanong, kakampi mo ba talaga ang Diyos? Sino kakampi mo? Yung sarili mo? O yung kaaway? O yung kakayahan? Kaya tayo, minsan napupuno tayo ng takot, lalo na sa sarili natin. Yung ginagamit natin, gamit na pansarili. Kaya ko to. Kaya at the end, sasabihin mo, parang walang Diyos, parang natutulog ba ang Diyos? Kumanta ka pa kay Gary B, no? Natutulog ba ang Diyos? Kasi nga, kung alam mo, nakakampi mo ang Diyos na buhay, yung takot mo will bring trust in God. Magtitiwala ka sa Panginoon. At ang Diyos mo ay mapagbigay. Yun ang maganda sa Panginoon eh. Kapag kakampi mo siya, bibigyan ka niya. Ano ibibigay niya sa iyo? Ano sabi sa Santiago 1:5? Ngunit ang kung sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanudumbat at hindi yan ibibigay at iyon ay ibibigay sa inyo. Madalas pong problema kaya tayo napupuno ng karunungan, lack of wisdom. Sa katotohanan ng salita. Kasi sabi nga sa Bible, kaya nga napapahamak ang aking mga mamamayan because walang pagkaalam sa katotohanan. Kaya nga sa una pa lang sinabi ng Diyos, kung gusto mo magtagumpay, basahin mo ang aklat, ang Biblia. Alam niyo po ba, sa isang taon, ilang araw sa isang taon? Ha? Sa isang taon, ilang araw? 365 days ang galing sa kwentahan. Alam niyo po ba sa Bible, sinasabi kung ilang times na huwag kang matakot? 365 times. Coincidence? Hindi po. Sa Diyos walang coincidence. Ibig sabihin lang sinasabi sa atin ng Panginoon, every day hindi ka dapat natatakot, dapat nagtitiwala ka sa Panginoon.
Walang coincidence yan, pastor, na bilang. Hindi. Sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag kakampi mo siya, hindi ka dapat napupuno ng takot. Sabi mo, kahit mawawalan tayo ng takot. Pero yung takot na yan will produce trusting in God. Magtitiwala ka sa Panginoon. Kaya yung takot na yan nawawala, kundi nagtitiwala ka sa Panginoon na may kontrol ng lahat. Amen? At maganda rito yung karunungan na ibibigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya, hindi ka mapapahama. Kaya in-encourage po namin lahat tayo magbasa ng salita ng Diyos eh. Kasi po, nandun po lahat. Kung gusto nyo lahat, parenting, sa finances, sa relasyon, lahat po, makikita po natin yan. Ituturo. Ang maganda sa Panginoon, hindi siya nanunumbat, hindi siya nagkakait ng karunungan, kundi ibibigay niya pa ito. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya kung tayo natatakot, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon at magkaroon po tayo ng karunungan. Bakit? Ang magtiwala sa katapatan ng Panginoon. Kapag ang katangian po ng Panginoon ay iyong pinaniniwalaan, magtiwala ka sa katangian na yon. Naniniwala ba kayo na ililigtas tayo ng Panginoon sa anumang problema natin ngayon? Ba't parang sa ilong nanggaling lahat? Dapat by faith, nagtitiwala ba kayo sa panahon natin na nangyayari ngayon na ililigtas tayo ng Panginoon? Amen. Kasi may katangian siya na nagtitiwala ka. Ano man ang mangyari dito sa paligid natin, sabi ng Panginoon, nasa palat ko kayo na kaya kayong ingatan. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, kahit tayo ang pilit ang humihiwalay sa Panginoon, hindi tayo makiwalay sapagkat kapit tayo ng Panginoon. Di ba, madalas minsan, ayoko na, tatalikod na ako. Ba't ninyo napapansin, patuloy pa rin tayo? Kasi nakakapit sa atin ng Panginoon. Even di tayo nakakapit sa Kanya, the Lord ay nakakapit sa atin to help us upang magtiwala sa Kanya. Ang buti ng Panginoon. Ang sabi sa Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi niya, hindi niya gagawin o sinalita ba niya na hindi niya ito tutuparin. Kaya magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Sabi niya, may sinabi ba ako na hindi ko ginawa? May magsasabi ba sa akin, ano ang gagawin ko? Wala. Wala siyang counselor kasi siya yung counselor. Siya yung may kaisipan. Kaya iba ang kaisipan ko sa kaisipan ninyo. Kaya nga dito makikita natin na lubos tayong magtitiwala sa Panginoon. Natutuparin ng Diyos ang lahat, ang pangako niya sa atin dahil siya ay makapangyarihan Diyos. Kung alam mo, ang Diyos ang katangian ay makapangyarihan. Yung palang lalangin nga niya yung nakikita natin lahat dito, maging tayong katabi mo, nilalang yan. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Sabi niya, perfect yan. By the image of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, lubos akong nagandahan sa aking mga nilikha. Ibig sabihin yung kapangyarihan niya ay hindi kayang arukin ng sino mang pinakamatalino tao dito sa mundong ito. Manood po kayo ng creation documentary. Mamamangha po kayo na tunay na iisang Diyos na pwede lang mag-create ng mundong ito. Yung may kaisipan, malayong-malayo, karunungan, malayong-malayo sa karunungan ng tao. Hindi kayang arukin. Di po ba? Kaya napakabuti po ng Panginoon na kailangan natin magtiwala. Ano man ang ating pangangailangan, ibigay po natin to sa Panginoon. Sapagkat kaya nito po niya ibigay ito. Bakit po? Kasi yung the best ibinigay niya. Ano yung the best na ibinigay sa atin lahat? Sino po nakakaano? Sino? Hindi bagay. Sino, no? Sino? Ang ating Panginoon. Yan yung kinatatakutan ng lahat eh. Yung tayo po ay parurusahan, mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy, pero ibinigay niya yung solusyon. Ano po sabi dito sa Roma 8:32? Siya na hindi pinagkait ng kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Walang bayad po. Ano man ang pangangailangan natin lahat, ibibigay sa iyo sapagkat yung pinakakailangan na need most ng tao, yung kaligtasan na ibinigay, ano pa kaya hindi kayang ibigay sa atin ng lahat? Ng Diyos. Matatakot ka pa ba? Tumaas lang ang bilihin. Tumaas lang ang gasolina. Tumaas lang ang lahat ng bagay, nagmahal lahat. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay hindi magbabago sa atin lahat. Kasi yun ang katotohanan.
Na minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na kailangan natin lahat. Kasi lahat ng tao dito sa atin makasalanan eh. Di po ba? Lahat tayo husgahan, lahat tayo parurusahan. Because the love of God, ang ating Diyos Ama, ibinigay sa atin. Ano pa ba hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos Ama? Matatakot pa ba tayo? Hindi pa ba tayo magtitiwala sa Panginoon? Kaya kung tunay tayong nagmamahal at titiwala sa Panginoon, yung takot na yan, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Yung takot na yan, ibigay natin sa Panginoon. Halimbawa na lang po, kung ito po ang problema natin. Pag nilagay mo siya sa harapan, makikita po natin, di ba? Di ba ba? Kasi yan ang problema. Pero yung problema na yan, palitan mo ng Diyos na malaki. Kunyari, ito yung Diyos. Harap mo. Sino po mas malaki? Panginoon, di ba? Kung may mas malaki tayong pananampalataya na sa malaking Diyos, lumiliit ang anuman takot o problema natin. Amen? Kaya kapag meron tayong malaking pananampalataya na meron kang malaking Diyos, anumang kinatatakot mo, maliit yan. Dahil meron kang malaking Diyos na kayang gapiin anumang takot sa buhay ng isang tao. Yan po ang katotohanan. Kaya magtiwala sa katangian ng Panginoon para magpasalamat ka agad-agad. Kaya nga si David, ganyan po nangyari. Ano po sabi sa awit 56:12-13? Ang inyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y mag-aalay ng mga handog ng pasasalamat sa iyo, sapagat iniligtas mo sa kamatayan ng aking kaluluwa at sa pagkahulog ang aking mga paa upang ako'y makaladkad sa harapan ng Diyos sa liwanag, makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay. Si David hindi pa nararanasan yung pagliligtas sa kaaway niya, pero sabi, magpapasalamat na ako. Sino po dito ang nakaranasan ng buhay na walang hanggan? Pero naniniwala ka, magpapasalamat ka na ngayon dahil alam mo mangyayari yon. Amen? Kaya magtitiwala ka. Magpapasalamat ka na agad kung pinaniwalaan mo lahat ng pangako sa iyo ng Diyos. At the same time, Lord, thank you. Kaya pag tayo nananalangin ng sakit, na may sakit, di ba, ng mga pagkain o mga need natin, Lord, thank you. Alam ko, tatutugunin mo ang mga panalangin ko sa iyo. Bakit? Kasi naniniwala ka na bawat salita at pangako sa iyo ng Diyos ay mangyayari. Hindi na yung, may pray ka, Lord, ibigay mo sa akin yung pangangailangan ko, pero parang hindi eh. Sige, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Magtiwala ka. Kaya ang gusto ng Panginoon kay David, ganun eh. Hindi pa nangyayari yung mga bagay, pero dahil nagtitiwala siya, yung takot na palitan ng pasasalamat, yung reklamo na palitan ng pagsamba sa Panginoon. Kasi yun ang dapat isang mananampalataya na mangyari sa atin. Na makalapit tayo sa Diyos na may pangako siya na matutupad at in advance magpapasalamat ka. Sino po naniniwala talaga ng buong puso na ang pangako sa'yo ng Diyos mangyayari? Kapag naniniwala ka in advance, magpapasalamat ka eh. Kaya Lord, alam ko, makakatapos ang pag-aaral tong anak ko, magkakaroon ng magandang hanap buhay, tutulungan ng kanyang pamilya, kanyang mga magulang. Salamat po sa ibibigay mong tagumpay. Minsan ganun ba tayo mag-pray? Lalubos ang pagtitiwala, hindi yung, Panginoon, makakagraduate pa ba anak ko? Makakatulong pa ba sa amin? Makakaon pa ba kami sa mga bagay na hindi namin kaya? O magandang pakinggan, Lord, lahat ng tagumpay ibibigay mo sapagkat kasama namin kayo. Kaya nga si Joseph ang sabi ng Faraon, alam ko bakit ka nagtatagumpay? Sapagkat sinasamahan ka ng Diyos mo. Ginagabayan ka ng Diyos mo. Kaya lahat ng favor nasa Kanya. Pero nakararan si Joseph ng mga matitinding bagay, bago nahayag yung layunin ng Diyos. Ganon din sa atin. Kung sa panahon po natin ngayon, para tayong napupuno ng takot. Pero sabi ng Diyos, may layunin at plano ako sa buhay mo. Hindi pa tapos ang chapter mo. Yun ang katotohanan. Na may layunin pa rin ng Diyos sa atin. Hindi yung sitwasyon mo ngayon na magdidetermine ng plano at tagumpayin at nilaan sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi pa tapos. Kaya nga, sa oras pong ito, kung tayo po ay may takot pa rin, bumalik tayo sa Panginoon. Balik lang tayo.
At huli, sa pagbalik natin, magtiwala tayo sa kakayahan o katangian ng Panginoon. Kung ang Diyos na sinasamba mo, at alam mo yung katangian, na siya'y makapangyarihan, na may kontrol ng lahat, at higit sa lahat, kakampi mo siya. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Huwag ka nang matakot. Kasi ang kaaway, ganyan eh. Yung takot ay papalayo, kundi ang takot na meron tayo, papalapit sa Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Everybody close your eyes. Panginoon, pinupuri ka namin sa salita mo, sa pangako mo, para sa amin lahat. Lord, ang takot ay regalo mula sa inyo. Hindi kami para mapahamak o magkaroon ng kalungkutan. Kundi ang takot na binigay mo ay regalo para paproteksyonan mo kami. Mapalapit kami sa inyo, Panginoon. Umasa kami sa inyo. Magtiwala higit sa lahat. Lalo sa panahon nga po, Panginoon, halos hindi na namin maunawaan ang nangyayari. Pero ang tanging nauunawaan namin sa pamamagitan dikta ng aming pananampalataya, kaya mo kami iligtas. Kaya mo kami sagipin, Panginoon. Kaya mong tanggilin ang anumang takot na meron ginagawa ang kaaway. Kundi ito pa magiging dahilan ng aming paglapit sa inyo. Lord, turuan mo kami na habang kami nakakaranas sa mga pagsubok o problema o takot na ginagawa, alalahanin, Lord, sa'yo kami unang lalapit. Magtitiwala kami. Idudulog namin sa'yo. Sasabihin namin sa'yo ang lahat ng bagay na nagbibigay sa amin ng takot upang palitan nyo ng pagtitiwala at kagalakan mula sa inyo, Panginoon. Lagi nyo pong ilagay sa puso namin at sa isip namin. Kasama namin kayo at kakampi namin kayo, Panginoon. Sabi nyo nga, anong magagawa ng tao kung ang Diyos ang aking kakampi? Anong magagawa ng sitwasyon ng ibang bansa, ng isang bansang mayayaman kung kayo ang aming kakampi? Sapagkat sinabi nyo nga po, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa buong mundo, luluhuran kayo upang sambahin at itaas ang iyong pangalang makapangyarihan sa lahat. Lord, turuan mo kami na ang takot na to ay palitan ng pagtitiwala sa inyo. Sa katangian, pangako at salita niyo, Panginoon. Kaya lalabas kami, Panginoon, sa bulwagang ito, sa templo mo, Panginoon, ng puno ng kagalakan, sapagkat alam namin, Panginoon, yung takot na inalis mo, na gawa ng kaaway, ay binigay mo sa amin yung takot na sundin kayo. Takot, Panginoon, na mapalapit sa inyo at takot na magtiwala sa inyo, Panginoon, ay ang meron kami. At lalo ka namin papupurihan, sasambahin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa iyong pangako at salita. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na nagpahayag ng awat biyaya para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.